Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, pagsisihan po muna natin, alalahanin ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ng Ama, ikaw na nag ikaw na nanulunglok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo,
ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sayo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin, upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa, bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, isang lalaking taga-Baal sa Lisa ang lumapit kay Eliseo. May dala siyang bagong aning trigo at 20 tinapay na yari sa unang ani niya ng cebada. Sinabi ni Eliseo, "Ihain ninyo iyan sa mga tao." Sumagot ang kanyang katulong, "Hindi ito magkakasya sa 100 tao." Iniutos niya uli, "Ihain ninyo iyan sa mga tao, sapagkat sinabi ng Panginoon, mabubusog sila at may matitira pa." At inihain nga nila iyon. Kumain ng lahat at nabusog. Ngunit marami pang natira, tulad ng sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Magpupuring lahat sa iyo, o poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siya'y nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo
Sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang pagbibinyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay, ang bilhin ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganiyang karaming tao? Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na yaon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Ganon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan."
Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari, kaya muli siyang umalis na mag-isa patungo sa kaburulan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, magsupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Para bukas na po ang misa natin ngayon, ano ho? Ika-18 linggo sa karaniwang panahon. At ipinagdiriwang din po natin ang ating mga lolo at lola. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng mga lolo at lola. Idinadalangin din natin sila ngayon at ang kanilang mga intensyon. Nawa bigyan pa sila ng Diyos ng mahabang buhay, ng kalakasan at kalusugan. Nagtitiwala tayong hindi sila pinababayaan ng Diyos. Ang katotohanan din pong ito na hindi nagpapabaya ang Diyos, ang maliwanag nating napakinggan sa ating mga pagbasa. Naghimala siya para mapakain ang mahigit 5,000 katao sa Ebanghelyo at ang mahigit 100 katao sa unang pagbasa. Ang sabi po ni Felipe, kahit na halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Ang sabi naman ng katuwang ni Eliseo, hindi ito magkakasya sa 100 tao. Sa mga kalagayang katulad nito, mga kapatid, na parang napaka-imposible, parang hindi pwede, parang hindi mangyayari, nasusubok po ang ating pagiging tunay na Kristiyano. Nadadalisay ang ating pagiging tunay na deboto. Alam nyo, isisingit ko lang sandali, may mga well-meaning preachers, isa na ako doon noong ako'y bago-bagong naordinahan, na nagbigay ng homilya tungkol dito sa pagpapakain sa 5,000 at ang ginamit kong tema ay yung the generosity of one leads to the generosity of many. Ibig sabihin, parang nagkaroon ako ng presumption na meron naman siguro silang baon. Hindi nga lang nila agad inilabas. At yung isang bata na may maalalahaning magulang na nagpabaon sa kanya nung umattend siya ng talk ni Jesus, inilabas niya yung baon niya. Akala ko'y ganun. Tapos nung inilabas niya, maghahati-hati, kulang, inilabas na rin ng iba. Well-meaning naman. At pwede nating mahawakan dahil malapit sa katotohanan. Pero alam nyo, pinagsisihan ko yung ganong pagpapahayag. Dahil maaring totoo yun, maaring tamang interpretasyon. Pero ang sinasabi po ng teksto, minultiply ni Jesus ang kaunting tinapay at kaunting isda at pinakain ang mahigit 5,000. Bakit mahigit? Kasi 5,000 lalaki lang ang binilang. Yung mga babae at mga bata, hindi na binilang. Hindi ko alam kung bakit. Maaring dahil inferior ang tingin nila noon sa kanila. So kapag ganun pala, parang ninanakawan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno ng kakayanang gumawa ng himala. Pero ito po ang nasaksihan ni na Felipe at ng mahigit sa 5,000 tao. Himala ng Diyos. At kung inyo pong napansin, hindi lamang dito sa Bagong Tipan, naghimala ng ganun ang Diyos. Doon pa man, sa unang pagbasa, naghimala na siya sa 100 katao naman. Ano po bang ibig kong sabihin?
tingnan natin maya-maya i-consider muna natin sandali yung ikalawang pagbasa. Para po kay Apostol Pablo sa ikalawang pagbasa, napapanday ang ating karakter, hindi lang ang ating debosyon o pagkakristyano ng kung ano ang ginagawa natin sa tinatamasa nating kalayaan. Alalahanin natin na nang sinulat ni Apostol Pablo yung ikalawang pagbasa, yung sulat niya sa mga taga-Efeso, nangungulong na siya at malapit na siyang hatulan ng kamatayan. Nakakulong siya. Matanda na siya ng kaunti. Pero para sa kanya, ang pagbubuo ng pagkatao ay nakasalalay sa ginagawa natin sa kalayaan nating tinatamasa. Kinailangan niyang ma-deprive ng kalayaan para ito ma-realize at maipahayag. At kung paano din natin ginugugol ang mga pagkakataong ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Hindi lang isang pagkakataon, hindi lang second chance, kundi napakaraming mga second chances na hindi nagsasawang ipagkaloob sa atin. Inisa-isa ni Apostol Pablo ang criteria kung tayo ba ay namumuhay to the fullest sa ating kalayaan at sa mga pagkakataong ipinagkaloob sa atin. Sabi po niya, namumuhay ba tayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos? Ay ano ho ba, Father, yung mga nararapat sa mga tinawag ng Diyos? Well, ang mga nararapat sa mga tinawag ng Diyos ay pamumuhay ng simple. Pamumuhay in poverty of spirit na umaasang magpo-provide ang Diyos. Yan ho ang matibay nating pinanghahawakan na sa kabila ng kasalatan, sa kabila ng kawalan, magpo-provide at magpo-provide pa rin ang Diyos. Dahil sabi nga natin kanina, hindi niya tayo matitiis. Hindi niya tayo pababayaan. Ang isa pa, mga kapatid, tayo ba'y mapagpakumbaba, mabait, at matiyaga? Ibig sabihin, ginagawa ba natin yung ating counterpart sa pakikipag-ugnayang ito sa Diyos? Magpo-provide ang Diyos. Pero ang ating counterpart ay magpakumbaba sa paghingi sa Kanya. Baka kaya hindi tayo nakakatanggap ay wala tayong kapakumbabaang humingi. Mabait ba tayo? At matiyaga? Ang isa pa, yung pangatlo ay, nagmamahalan po ba tayo at nagpapaumanhinan? Ang nagpapaumanhinan, malalim na Tagalog lamang doon sa pagpapatawaran. Inuna yung pagmamahalan dahil kung mahal mo, nakagawa sa iyo ng mali at kasalanan, paumanhinan, patawarin. At yung ikaapat, mga kapatid, pinagsusumakitan, mas matindi ito, mga kapatid, kaysa sa pinagsusumikapan. Ibig sabihin, you take pains, parang yung passion ni Jesus Nazareno. Pinagsusumakitan ba nating mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan? Siyempre, opo ang sagot. Di ba? Yun ang tamang sagot. Sa lahat ng tanong na ito ni Apostol Pablo, opo ang sagot. Yun ang mabilisan at tamang sagot. Gaya ng sagot ng mag-iinang Mary Salome, James at John, noong isang araw, nang tanungin sila ng Nazareno kung mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko. Opo,
Sa madaling sabi mga kapatid, alam naman natin kung ano ang huhubog sa ating pagkatao. At alam din po natin na ang lahat ng lisya sa mga tagubiling ito ni Apostol Pablo ay lisya rin sa tunay na pagpapakatao. Kung ganun, ay saan po kaya tayo nagkukulang? At hindi natin mabigyang daan ang paghihimala ng Diyos sa ating buhay. Bakit kaya hanggang ngayon ay parang hindi pa natin natatanggap, hindi pa ibinibigay ng Diyos ang ating kahilingan? Ano kayang problema? Kina Felipe, Andres, at sa mga katuwang ni Eliseo din po natin makikita ang kasagutan. At ang kasagutan ay dahil sinunod po nila ang ipinag-utos sa kanila. Ano ho? Sinabi sa kanila, hahanapin ko lang yung kay Eliseo, Sabi dito, sabi ng mga katulong ni Eliseo, hindi ito magkakasya. Iniutos niya na ihain ito. At inihain nga nila ito. Yun, merong confirmation na inihain nga. Ibig sabihin, inutusan ka na ihain mo. Inihain nga nila. Ginawa nila yung kanilang counterpart. And then, naganap yung himala. Dito naman sa Ebanghelyo, ang sabi ng Nazareno, paupuin ninyo sila. Dumiretso na si San Juan ng kanyang narrative, madamo doon at naupo sila. Hindi na binanggit ni San Juan na at pinaupo nga sila. Ibig sabihin, mayroong narrative gap. Nagtitira para sa ating imahinasyon. At alam nyo mga kapatid, merong isang nahulog sa manhole. Makapagkwento nga saglit, maaga pa naman. May isang nahulog sa manhole. Madilim. Pero nakakapit ang kamay niya. Nung ngalay na siya, sigaw siya ng sigaw ng tulong, walang dumadating na tulong, walang mga tao. Ngalay na siya at hindi niya na makayanan, nahulog siya ng tuluyan. At bubagsak siya sa isang pie na lang pala. Halos 2 dangkal na lang pala yung layo ng kanyang paa doon sa sahig. Sa tagal niyang nakakapit doon, ayaw niyang mag-let go hanggang sa mahulog siya. Napakababa na lang pala. Kaya ko yun nabanggit mga kapatid ay, hindi kaya yung counterpart natin sa mga hinihiling o sa mga tagubilin ni Apostol Pablo ay yung simpleng mag-let go ka lang. Yung kinuwento ko sa inyo, nakarinig siya ng boses sa konsensya niya, bumitiw ka. Ayaw niyang bumitiw. Kung ano-ano ang mga umaandar sa isipan niya, baka kung anong mangyari, paano na sila, paano na ako. At nung nakabitiw siya, ganun lang pala kababa. Ano kaya yung dapat nating i-let go? At ano kaya yung mga pwede nating isuko para makapagtrabaho sa atin ang himala ng Diyos? Nakipag-cooperate po sina Felipe, Andres, at yung mga katuwang ni Eliseo sa biyaya ng Diyos. Yun ho ang kanilang sikreto. At nang nakipag-cooperate sila, naging daluyan sila ng pagpapala sa mas nakararaming tao. Minamahal kong mga kapatid, ang pakikipag-cooperate po natin sa biyaya ng Diyos ang humuhubog sa ating pagkatao, sa ating karakter, at sa ating debosyon. Mapapanatag ang ating kalooban,
kung naroroon ang kanyang biyaya at mas mapapatibay ang ating debosyon. Mahal na poong Jesus Nazareno, gawin niyo po kaming daluyan ng inyong pagpapala. Magsitayo na po ang lahat. Tayo pong lahat sabay-sabay. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos Ama upang tulad ni Jesus maging bukas palad at mapagmalasakit tayo sa mga kapatid nating nangangailangan, lalo na po ngayon at may mabigat na pasanin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Pagkalooban mo, Diyos Ama, ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono ng mabuting kalusugan at karunungan upang masigasig nilang matulungan ang mga nagugutom at nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Turuan mo, Diyos Ama, ang mga pinuno ng aming pamahalaan na ilaan ang yaman ng bayan sa ikauunlad ng ekonomiya, ikararami ng trabaho, upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Pagpalain mo, Diyos Ama, ang mga kasapi ng Mission Society of the Philippines sa kanilang pagpupunyagi na ibahagi ang mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng nakatatanda, lalo na ang mga lolo at lola, naway hanggang sa dapit hapon ng kanilang buhay, manatili silang tagapagpatunay sa mga pagpapahalagang Kristiyano at paninindigan na siyang matatag na sandigan ng bawat lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa banal mong awa, marapatin mong mamalas ng namayapa naming mga kapatid ang iyong liwanag ng uling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Buksan mo ang iyong puso sa pagtangis ng aming mga kapatid na pisikal na nagugutom at nauuhaw at yung mga kapatid naming nagugutom at nauuhaw sa iyong salita. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula. At ngayoy aming ginaganap sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, Hindi ako karapat. dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa sa paglalakbay po natin sa buhay araw-araw. Lumakad tayo sa liwanag, kapayapaan at pag-asa ng minamahal nating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.